Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ipagpapatuloy natin ang sinabi nating ang Al-Balaga ay mayroon itong division o three kinds. Aqsamul ilmul balaga. Inuna natin ang ilmul maani. At ang pangalawa natin, pag natapos natin ang ilmul maani is I think, inshallah, ilmul bayan. And also, huli na yung ilmul badi. At alam na natin ang reason kung bakit tinuna natin ang ilmul maani. And no need to repeat ang nakaraan. Kasi pag nire-repeat ko, parang nauulit-ulit lang. Tinignan ko yung video natin. Parang tumatagal lang tayo. So kahit hindi na natin ulitin kapag nagdaan na, mayroon namang YouTube para ulit-ulitin kahit gusto natin ulit-ulitin lang beses, no? So no need to repeat na. Kaya dadako na tayo sa araw na ito. Kaya nang sabi ko, ang ilmul maani ay binubuo ito ng 8 pag-aaral. Okay? Open your books, page 15. Page 15, no? Okay. So dito ang nakalagay na una ay mababasa nyo al-kabaru wal insya. Insya'u. Wal kabaru o al-kabaru wal insya. So itong al-kabaru wal insya, ito muna, dito muna tayo. Okay, hindi ko na ito babasahin yung kasunod. Iisa-isahin na natin ito. So ito ay may kaugnayan patungkol sa mga pagsasalaysay, statement, relating about the statement. Yung al-kabaru wal insya. Remember this. In this lesson, there are 2 types of kalam. In ilmul maani, min ilmul balag, al-maani. In this lesson, these have 2 types of kalam. Ano yung 2 types of kalam? Al-kabaru wal insya. Wal kabaru wal insya. That is the 2 types of kalam in this ilmul maani. And remember that in ilmul balaga, sa pag-aaral ng balaga, ang lahat ng salita, lahat, remember, lahat, kapag lahat ng salita ay konsiderang al-kabaru wal insya. Lahat. Anumang klaseng salita, al-kabaru wal insya. Open 17 page.
Okay, that is al-kabaru wal insya. Nakita nyo sa bilog, kalam. The two types of kalam is kabarun or al-kabaru and insya or insyaun, al-insya or insyaun. At sinabi ko, lahat ng salita, kahit ano, kahit na anong uri ng salita, ito'y kinukonsidera na kabarun or insyaun. This insya and kabarun is not like mubtada and kabar. Yes, in Arabic grammar, we have a mubtada, we have a kabar. But here, in Balaga, there is a insya, there is a kabar. Okay? Kapag ang salaysay, ang salita, kabarun, statement, ayan, basahin nyo, dilaw. Sa ibaba, 17. Kabarun, ito ay isang salaysay na maaari mo o posibleng sabihin ang speaker ang nagsasalaysay, either siya'y nagsasaysay ng totoo o kasinungalingan. Diba? Merong ganyan salita, either nagsisinungaling siya or either hindi. Yun ay kabarun. Yun ay kabarun. Saan natin maaaring sabihin na siya nagsasaysay na maaaring sinungaling o hindi? Only kabarun. Okay? Or we can say, o pwede nating sabihin kabarun kapag ang isang nagsasalaysay ay isinaalang-alang irrespective kung sino siya. Siya ba'y maika-considerang sinungaling o hindi sinungaling? Meaning, kadib ba siya o sadik ba siya? Sadikun, kadibun. Kadibun, liar ba siya or sadikun, truthful ba siya? Sino yon? Either yung sinasabi niya or yung nagsasalaysay. Pwede yung nagsasalaysay. Siyempre, kapag nagsisinungaling, yung nagsasalaysay, yung salaysay, kasinungalingan din. Kaya kapag ang nagsasalaysay, nagsisinungaling, yung salaysay ay kasinungalingan. Saan natin maaring makita ang salaysay? In kabarun. Okay? In kabarun. Example, Safara Umaru. Yan ang sample ha. Umar travel. Si Umar ay naglalakbay. So this is a kabarun. Bakit? Pwede nating sabihin na nagsisinungaling yung nagsalita dyan. Diba, halimbawa, tayong dalaway magkaharap. Tinanong ko si Umar. Nasaan si Umar? Si Umar ay naglakbay. So, yung salita ko, pwedeng nagsinungaling ako, pwedeng hindi. Meaning, yung mga salaysay na pwede mong kakitaan ng pagsisinungaling o hindi, may posibilidad na siya nagsabi ng totoo kasinungalingan, wala kang sure. That is a kabarun. Ay ba yung kabar mubtada, no? Ang layo niya, no? Okay, that is a kabarun. Okay? What about al-insya? Page 18. Kabarun yun, lahat ng salaysay na maaari mong sabihin nagsisinungaling siya o hindi, ha? Kabarun. Okay, bago ako dumako dito sa page 18, what about the Quran? Ang Quran, also kabarun. Salita ng Allah, subhanahu wa ta'ala, nagsasaysay ba siya ng kasinungalingan? Hindi. Pagdating sa Quran, hindi. Okay? Pagdating sa Quran, hindi natin pwedeng pag-isipan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsasaysay siya ng kasinungalingan kahit ang salaysay ay kabarun. Lahat ng Quran ay totoo. Pero may mga salaysay sa Quran na hindi totoo. Tama? Pero hindi yung galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Galing halimbawa kay Iblis. Sinalaysay ni Iblis ang hindi totoo sa panahon niya, pero sinalaysay ng Allah yung totoo na hindi totoo sinasabi ni Iblis. That's why ang Quran, lahat ito ay wala itong duda na totoo ang lahat ng sinabi ng Allah
subhanahu wa ta'ala. Yung mga hindi totoo sa Quran, sinalaysay lang yun ng Allah, na kung saan galing sa kanila na hindi totoo yung sinasabi nila, pero yung sinalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo, na sila'y nagsisinungaling, ito sinabi nila, totoo ang salaysay niya sa Quran, and I will give you example in Quran. In chapter 14, verse 22, chapter 14, verse 22, Suratul Ibrahim, nung sinabi ni, sasabihin ni Iblis, on the day of resurrection nito, on the day of resurrection nito, anong sasabihin niya? Inna Allaha wa'adakum. Okay? Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa inyo. Wa'dal haqqi. Ang kanyang pangako ay totoo. Anong pinangako niya? Like for example, kung sasambahin mo siya, gagawa kang mabuti, papasok ka ng paraiso. Pangako yun. Totoo yun. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Anong sabi ni Iblis? I-reveal ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Speech ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya ito. Revelation niya ito. Quran ito. Wawa'atukum. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ni Iblis, nangako din ako sa inyo. Paaklaktukum. Pero pinagkaluluko kayo. Meaning, nagsinungaling ako. Sinong nagsinungaling? Si Iblis. Nagsalita ba ng kasinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Sinabi niya yung totoo na si Iblis ay nangako, ngunit pinagkalulo niya ang lahat ng sumunod sa kanya. That's why in Quran, lahat ng speech ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo kakakataan ng tanong na siya'y nagsisinungaling, siya ba'y nagsasabi ng totoo? 100%. Ang Quran, kapag Quran, kahit kabarun, 100% na ito'y salitang totoo. Only totoo lang. Kung mayroon hindi totoo, hindi galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya lang yung totoo na sinabi nilang mga hindi totoo. Naintindihan nyo? Nakuha nyo? Okay. Now, what about authentic hadith? At hindi authentic na hadith. Kapag hindi authentic na hadith, sasabihin natin minsan, hindi authentic yan. May doubt ako, maaring hindi totoo yan, maraming kasalanan, kasinungalingan lang yan. Maaring totoo. Pero kapag hindi authentic, alam natin, hindi talaga tinatanggap ang hadith dahil hindi authentic na hadith, mahina. But sometimes ang mahina nagiging malakas kung mayroon na mga suportang malakas na mga hadith na katulad niya. So pagdating sa mga hadith, kung ito ay hindi authentic, yes, nakakakitaan nito ng tanong na sasaysay lang ng kasinungalingan yan. Pero paano kung authentic? Kapag authentic, 100% like in Quran. Ito'y hindi mo sasabihin na kahit kabaro ng salaysay, ito ay totoong salita because this is authentic from the saying of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The hadith is mursal. If they say mursal, galing mismo kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Allah subhanahu wa ta'ala. Paano naman yung mga sinasabing halimbawa, yung satanic verse na sinasabing authentic din ito, bagamat may nagsasabing hindi, pero nagsasabing authentic. Di ba yung satanic verse, inabrogated yon ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigkas ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, tapos hindi pala yon revelasyon? Lumilitaw na nagsinungaling ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagpatira pa na rin doon ng mga Quraysh at nagbalik na lang yung Abyssinian dahil akala nila nag-embrace na nagsama-sama ng mga Quraysh at Muslim dahil nagpatira pa sila dahil sa in-recite ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Gayon pala si Satan ang sa kanya, nag-udyok na sabihin niya yon. So sinabi niya yon. Itong sinabi niya ay kasinungalingan. Kala ko ba pag authentic, totoo? Yes! Kasinungalingan yung sinabi niya pero totoo. Totoong narinig niya yung kay Iblis. Sinabi niya yung totoo. Meaning wala siyang tinatago. Kung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay may tinatago, hindi siya talaga tumatanggap ng tunay na revelasyon, hindi niya sasabihin yun. Pero dahil tumatanggap siya ng revelasyon at akala niya totoo, yun ay revelasyon, hindi niya tinago. Sinabi niya sa mga tao. Wala siyang tinatago. Ito'y tanda na siya, totoong propeta na tumatanggap ng revelasyon. Wala siyang tinatago. Pero nung malaman niya itong mali, bumaba si Jibril alayhi salam, hindi yung revelasyon. Yun, inabrogated niya. Pero sinabi niya lang yung totoo na narinig niya. Nakapagsinungaling siya, pero sinabi niya yung totoo na akala niya'y revelasyon. That's why kung authentic ito, hindi siya nagsinungaling dahil sinabi niya yung totoo. And then he abrogated by the will of Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi totoo yung sinabi, si Shaitan lang ang nagbulong sa kanya.
That's why kapag authentic na hadith, kahit na ito ay nagkamali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito'y sinabi niya pa rin ang totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi niya inimbento yon. Okay? Malinaw. Alhamdulillah, we will back to insya. Page 18. Anong ibig sabihin ng kabarunin balaga? Ang salaysay ay maaari mong kakitaan na ang nagsasalita ay totoong nagsasaysay o ang kanyang salaysay ay totoo. Of course, kapag ang sasaysay nagsinungaling, yung salaysay kasinungalingan. O maaring totoo. Okay? Meaning hindi ka sure sa kanya sasabihin. Sa para Umarun, si Umar ay nag-travel. Nasa si Umar, brother? Sa para Umar. Umar? Sapara at Umaru. Sapara Umaru. Okay, nag-travel si Umar. Ano sasabihin mo ngayon? Totoo kaya sinasabi nito? O hindi? So may tanong na ganon. What about the insya? Okay? Ang insya, this is the statement, okay? Statement where it's not possible to say the speaker that is truthful or lying. Meaning ito ay isang testamento, salaysay, na wala kang posibilidad, walang posibilidad, o hindi mo maaaring sabihin, hindi mo masasabi na siya ay totoong nagsaysay o nagsisinungaling. Wala kang sasabihin ganyan. Wala kang may tatanong, nagsasabi ba siyang totoo? Hindi. Wala. Hindi katulad ng kabar. Example, pag sinabi ko ba sa yung sapara yusafiru, sapir, anong ibig sabihin? Travel. Mag-travel ka. May kakakitaan mo ba yung nasasabi ba akong totoo? Hindi. Inuutusan kita eh. May tatanong ka bang nagsasalita ako ng kasinungalingan? Palagay mo, nagsasalita ako ng kasinungalingan? Hindi. Inuutusan kita eh. Paano ako magsasalita ng kasinungalingan? Magtakbay ka, sabi ko sa'yo. O, di ba? So, meaning kapag insya, malabo mong sabihin na ang nagsasalita ay nagsisinungaling. So, amrun, no? Lahat ng amrun ay insya. Bakit? Eh, nag-uutos yan eh. Pag sinabi niyang kain, kul, kain. Sasabihin mo sa nagsisinungaling ba? Pinakakain na nga kita eh. Di ba? O pag sinabi ko bang, ukroj, labas. Sasabihin mo, nagsisinungaling ako. Hindi, pinalalabas kita. So, meaning kapag insya, hindi mo maaari sabihin sa speaker na siya nagsisinungaling. Only in kabaron. Okay? Because this is a command. Siyempre, command ito, paano siya magsisinungaling? Nutusan kanya. O kaya naman sabihin natin, Ya Said, what is Ya? Oh, harpunida. Harpunida. What is Said? Munada. O Said, palagay mo nagsisinungaling ako? Masasabi mo bang nagsisinungaling ako? Ay, hindi, tinatawagan kita eh. O Said. So meaning, this is also insya. Dahil, imposibleng niya sabihin mong nagsisinungaling ako, tinatawag kita. O Bilal, Ya Umar, tinatawag kita. So meaning, this is also insya, hindi mo maaari sabihin nagsisinungaling ako. Wala kayong tatanong kung nagsasabi akong totoo, nagsisinungaling, wala. Hindi mo masasabi. Ang makikita mo, hindi ako nagsisinungaling dahil tinatawag kita. Okay? Another example. What is your name? Masmuki. Anong pangalan mo? Babae, Masmuki. Lalaki, Masmuka. Sa palagay mo, sasabihin mo, nagsisinungaling ako? Hindi. Tinatanong kita, paano mo sasabihin, nagsisinungaling ako? What is your name? Anong pangalan mo? In this situation, kung walang tanong na siya'y nagsasalitang totoo o hindi, walang ganon, that is a insya. That is a insya. Okay, gumamit ako ng ma, ismu, istifham, or arpu, istifham. Also, when you use la nahiya, anong kasama ng la nahiya? Mudaryun. And the mudaryun will become, anong mangyayari sa mudaryun? Sukun. O, limbawa, anta, ano yung sumusulat ka? Taktubu. Yung sasabihin ko si Umar ay sumusulat, pwede mo sabihin sa akin nagsisinungaling siya o hindi. Pero pag sinabi ko bang lataktub, huwag ka sumulat. Masasabi mo bang nagsisinungaling ako? Hindi. Hindi kita pinasusulat, inuutusan kita. That's why that is also
Insya. Okay? Imposibleng sabihin mo sa aking nagsasalita ako ng kasinungalingan. Okay? Malabo yon. Nakuha nyo na ang different ng kabar and insya. Okay? In statement ha? In statement. Kapag kabarun ang ganyang statement, pwede mo sabihin, nagsasalita kaya ang totoo ito? Hindi. But in insya, wala kang sasabihin ganon. Napaka-imposibleng sabihin mong, nagsasalita kaya ang totoo ito? Hindi, napaka-imposible nun. Okay? Alhamdulillah. Now, there are two components of kabar and wal insya. Page 19. Page 19. There are two components. May dalawang sangkap. Ang kabarun wa insya or al-kabaru wal insya. Due to the sentence. Due to the sentence. Ano yung kanyang dalawa na sangkap ng kabaru wal insya? Number 1, musnad. Musnadun, pwede nyo tawagin mahkumum bi. Musnadun, pwedeng tawagin mahkumum bi. And the one is musnadun ilayhi, mahkumun alayhi. Musnadun ilayhi. Okay? Nakuha nyo, page 20. Musnadun, ibig sabihin, is the foundation of the sentence. Ito ang pundasyon o haligi ng pangungusap o salaysay. Di ba sa mubtada kabar, siya ang balita. Yan ang pinakapundasyon ng kabar eh. Kaya saan ang mubtada eh? Bakit? Hindi mo naman malalaman ng subject o mubtada kung anong ginagawa niya kung walang kabar eh. Di ba? Si Muhammad, ano nangyari kay Muhammad? O, di ba? Lalagay mo yung kabar ngayon para malaman mo kung anong nangyari. So here, ang musnadun ay yung pundasyon ng sentence, pangungusap. At ang musnadun ilayhi, ito ay konektado, being attribute to the foundation. Ito ay pagiging may kaugnayan sa ano yung foundation? Musnad. Meaning, konektado siya sa musnad. Ang musnadun ilayhi. When I explain it, insyaallah, magiging malinaw sa inyo ito. Okay? Now, I will go to the board and I will explain it to you, insyaallah. But before that pala, punta ako ng page 21, Kalamul Kabariya, bago ko ibigay ang sample nun. Musnadun and musnadun ilayhi. Punta kayo in page 21, Kalamul Kabariya. Page 21. Kalamul Kabariya or al-kalamu alal kabariya. Al-kalamu alal kabariya or kalamul kabariya. There are two types sentence in Kalamul Kabariya. Ano yung two type sentence? Jumla ismiya and jumlatun fi'liya. Okay? Two types of sentence ng al-kabariya, kalamul kabariya, jumla fi'liya, jumla ismiya. Kapag sinabi mong jumla ismiya, palaging nag-uumpisa yan sa noun. Like mubtada kabar. Palaging nag-uumpisa sa noun. And when you say jumla fi'liya, palaging nagsusimula sa verb. Kahit na anong klaseng verb. Nakuha nyo. Grammar kayo. Alam nyo yan. Madali yan. Okay? Alhamdulillah. Like for example, asyamsu mudi'a. Ayan, may sample kayo dyan. Asyamsu mudi'a. Anong sentence ito? Jumla ismiya. Asyamsu eh. This say, jumla ismiya sa Arab, kung ilalagay natin sa grammar, Arabic, mubtada, kabar. Pero dito, ang balaga, walang mubtada, kabar. Okay? Asyamsu mudi'a. Meaning, mudi'atun. Anong ibig sabihin nun?
Ha? Anong ibig sabihin? The sun is brightening. Ang araw ay kumikinang. Kumikinang, illuminated. Nagniningning. Okay? Nagniningning. So, ang sentence na ito, ang pangungusap na ito, hindi inilalarawan ang kanyang pagkinang kung anong oras nagaganap. Walang ganun na binanggit dito. Okay? Kasi jumla ismiya siya eh. Kung jumla fi'liya, sigurado yan, meron yan. Ilagay natin sa jumla fi'liya. Tudi'u syamsu. So this sentence ay ipinapakita sa atin ang pagsisimula. May time, di ba? Ang pagsisimula ng pagliwanag, pagningning ng araw. Anong pagdidescribe niya dito? Present tense. Present tense. Present tense. The sun rising or illuminating. Or start illuminating. Nagsisimula ng kuminang, lumiwanag. Meron bang oras? May time? Meron. Nagsisimula na siyang lumiwanag. Anong sentence ito? Fi'liya. Jumla? Fi'liya. Fi'liya. Now, point to remember. Kapag ang kabarun ay jumla ismiya, okay? At wala itong verb. Wala siyang verb. Jumla ismiya. Yung kanina, may verb ba yung sinabi ko kanina? Asyamsu, mudia, may verb ba? Wala. Kapag ang jumla ismiya, nominal sentence, ay walang verb, ito ang nagpapakita ang kahulugan niya ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siya sa pagliwanag. Asyamsu, mudiatun, meaning tuloy-tuloy siyang kumikinang. Wala siyang verb, yung kanyang nominal sentence. Kapag ang verb naman, okay? Verb from kalamul kabariya, jumla fi'liya. Kapag ang verb ay jumla fi'liya at ito ay present tense. Remember, present tense, mudaryon. Ito rin ang kanyang kahulugan ay patuloy din. Okay? Meaning it also continues. Patuloy siyang liliwanag. Patuloy siyang liliwanag. Okay? Ano yung sample natin kanina? Tudi'u syamsu. Ang araw ay nagsisimula ng lumiwanag, kuminang. Patuloy yan. Patuloy siyang gagawin yan ng patuloy ba yung araw-araw? Patuloy, di ba? Tuloy-tuloy din yan. Kapag ang verb ay jumla fi'liya, ngunit present tense, same, meaning continue. Kapag jumla ismiya, walang verb, continue ang kanyang meaning. Okay? Now, go to the jumla ismiya. Jumla ismiya. Okay? Meron ba kayo sa ilalim? Okay. Jumla ismiya inform us that the mubtada is described by the kabar. Tama? Kapag may mubtada, may kabar. Dinidescribe ng kabar. Binibigyan niyang predicate o balita kung anong nangyayari kay mubtada. Okay. In this jumla ismiya or jumla fi'liya, jumla ismiya muna tayo, ang kabar ay tinatawag na musnad. Balikan niyo kanina, musnadun ilayhi. Anong tawag sa kabar? Musnad. Anong ibig sabihin ng musnad? Ito ang pundasyon. Yung kanina, pundasyon ng salaysay. At ang musnadun ilayhi ay konektado sa pundasyon, sa musnad. Okay? I will repeat. Ang musnad, ito yung kabar kung sa Arabic grammar. Mubtada,
kabar. Tatawagin mo in balaga ang kabar ng musnad. At ang mubtada ay tatawagin mong musnadun ilayhi. Nakuha nyo? Ang mubtada ay tatawagin yung musnadun ilayhi. Meaning, in balaga, walang mubtada kabar. Musnadun ilayhi. Okay? Sa verb naman, we know in verb there's a file, there's a subject, and action. Meron siyang action. May action ba ang verb? Meron. Meron. Meron bang gumagawa? Meron. Meron. Okay? Yung fi'lun, yung action, tatawagin natin itong musnad. Yung action, halimbawa, karaja, he went out. Aling action? Lumabas. That is a musnadun. That is a musnadun. Yung action, musnadun. Hindi fi'lun. Sa Arabic grammar, fi'lun. And the doer of action, fa'ilun. Yung fa'ilun, tatawagin natin musnadun ilayhi. No fa'il, no fi'lun. Musnadun ilayhi. I will give you example. In jumla ismiya, Muhammadun safara. Jumla ismiya. In Arabic grammar, mubtada, this jumla fi'liya fi mahalli rafin kabar. But in balaga, ang mubtada ay tatawaging musnadun ilayhi. Yes. Tatawagin natin tong musnadun ilayhi. Musnadun ilayhi. No mubtada. Ano yung musnadun ilayhi? Konektado siya sa pundasyon. Konektado siya sa pundasyon o haligi ng pangungusap. Ano ba yung pundasyon dito? Yung mag-travel. Naiintindihan mo ba yung salaysay kung wala yung pundasyon? So this is the pundasyon, ang haligi ng salaysay. And this pundasyon, the kabar, we will call this musnadun. Hindi natin tatawaging kabar. Musnadun. Okay? Muhammadun karaja. Where is musnadun ilayhi? Muhammadun karaja. Kharaja. Musnadun ilayhi. Muhammadun. Muhammadun. Yes. The musnadun ilayhi is the mubtada. Where is the musnad? Karaja. Musnad is karaja like safara. What about the verb? Baliktarin natin. Safara Muhammadun. Where is the action? Safara. Safara. Where is the file? Muhammadun in Arabic grammar. But in balaga, the action, it will become the Musnadun. what? Musnad. Musnadun. Yes, this is musnadun. Musnadun. Bakit ito ang musnad? Ay, nung mangyalaman mo kay Muhammad kung wala yung pundasyon ng statement, mag-travel. Sinong file? Musnadun ilayhi. Musnadun ilayhi the file. Okay? Hindi natin tatawagin itong fa'ilun, kundi tatawagin natin itong musnadun ilayhi. So meaning, ang musnadun ilayhi and musnadun ay nangyayari ito sa subject, yung sino subject dito? Muhammadun. Dito, Muhammadun. Okay, so they call this musnadun ilayhi. At yung kanyang aksyon o balita, safara, kabar, or verb, tinatawag itong pundasyon ng salaysay ito, that's ay musnadun. At maliban doon, remember, sa Arabic grammar, napakakapal, no? Maliban dito, okay? Next page, 22. And remember, kapag ginano ko ba ito, safara, anong ibig sabihin yan? He travel. Where's the musnadun ilayhi? Mustatirun.
Mustatirun. Alam naman natin ang verb, may mustatirun eh. O nasaan ang aksyon? Safara. Safara. What is safara? Musnadun. What is the file? Mustatirun. That is a musnadun ilayhi, mustatirun. Nakatago ang kanyang fa'ilun. Pero hindi natin tatawaging fa'ilun, kundi musnadun ilayhi. Ayun o, kailangan alam niyo yung meaning ng musnadun ilayhi. Musnadun ilayhi, konektado sa haligi ng pangungusap o salaysay. Okay? So here, everything else beside the musnadun and musnadun ilayhi is known kidun. Look above that page 22. Anong tawag sa kanya? Kidun. Tandaan nyo, yung musnadun ilayhi, mostly is the subject, and the musnadun is mostly is the information. Tatandaan nyo yan. As if you see in the example, subject and information. Information, musnad, subject is musnadun ilayhi. Pwedeng baliktaran, mauna, pwedeng sa una yung musnadun, sa uling musnadun, o pwede sa unang musnadun ilayhi, sa huli ang musnadun ilayhi, baliktaran, no problem. Everything else beside the musnadun and musnadun ilayhi, kapag hindi siya musnadun, hindi siya file, hindi siya subject, hindi siya mubtada, hindi siya kabar, they call this kidun. Kidun. Okay? The plural of kidun is kuyudun. Kuyudun. What's the meaning of kidun? Wala dyan, no? Okay. The meaning of kidun is yaong ang salaysay ay mayroong, like for example, condition, pagbubuklod, karagdagang ulat, o kaya impormasyon, karagdagang impormasyon, o kaya pagtatakda. Saan nangyayari itong mga to? Number 1, adawatus syart. Adawatus syart. Kapag nag-aaral kayo, instrument of syart, datus syart. Okay, wala pa kayo dito sa grammar, no? Pagdating nyo sa grammar, maunawaan nyo ito. Adawatan napi. Okay, al-mafahilu, al-hal. An-nawasik, mapulong bihi. And more. Tandaan nyo, everything else beside the musnad and musnad ilayhi, they call this kidun. Magbibigay tayo ng example dyan pag umabot tayo, inshallah. Like for example, magbigay tayong sample in mapulon bihi. Para makita natin ang kidun. Hindi nyo sasabihin mapulon bihi. You may say kidun. You may say kidun. No, mapulon bihi. Pero alam nyo ito'y kidun because of mapulon bihi. Kaya dito mahalaga na nakapag-grammar kayo. Okay? Like for example, dumako tayo sa mapulon bihi. Example, kidun kidun. Don't say mapulon bihi. Kidun, ang mapulon bihi, we call this kidun. The plural is kuyudun. Okay? Wala yahillu lahunna. Wala yahillu lahum. May al-masdar muawwal pala siya, no? Wala yahillu lahum lahunna. Bigyan natin ng an yaktumna. Al-masdar al-muawwal siya, no? Remember, al-masdar muawwal sa susunod, sa Sunday, papasok na kayo. Yan, tapos na kayo sa gerund, di say infinitive. Masdar al-muawwal, and al-masdar muawwal can be mubtada, can be khabar, can be file, can be mafulun bihi. Malalaman nyo yan. Okay, ang rulings, marami tayong rulings on next Sunday in grammar. Alhamdulillah, bagong mga rulings. Makalakallahu, dictate me, brother. Makalakallahu, kalakallaha.
Allahu. Ah? Allahu. Okay, fi arhami hinna. Okay. Fi arhami hinna. Fi arhami hinna. What's arhami hinna? Sa kanilang mga tiyan, arhami hinna. Wombs. In their wombs. Okay, siguro tinutukoy dito, babae, no? May lalaki bang nabubuntis? Wala, no? Lalaki, babae, no? Okay. Wala yahillu. What is yahillu? Lawful. Halal. Hindi halal. Hindi allowable. Hindi halal. Okay, action ba to? Action. What is this? This is a pilun. This is a musnadun. Musnadun ilayhi. Dalawa, ha? Dalawa. This is a musnadun. This is a musnadun. The musnadun ilayhi mostly is the subject. Okay, that is a, kanina, sapara Muhammadun. Where is the musnadun? Sapara. Musnadun ilayhi is Muhammadun. Here, action. Yakillu. This is a musnadun. Where is this musnadun ilayhi? Hunna. Tama ba? Tama ba? Tama. Tama ba? It's not lawful for them. Hindi man. Nasaan? Nakatago. It is not lawful for them. Lakod na. So the musnadun ilayhi is mustati run. Okay? Tatranslate natin dito, hindi hi. It. Okay? It. And then lahuna harjari si majul sa Arabic grammar. Now, anyaktumna. This ay al-master al-muawwal. I-analyze ko yan sa linggo sa inyo. And this al-master muawwal, sabihin ninyo, pi mahali nasbin, mapulul bihi in grammar. Here, you may say, anyaktumna kidun. Dati say kidun. Meaning, karugtong, dugtong. Hindi pinapahintulot. Anong dugtong? Mapulong bihi, no? Anong dugtong? Kidun. Anyaktumna. They call this kidun. Anong ibig sabihin ng kidun? Pagdudugtong, pagdaragdag ng salaysay, impormasyon. Dagdag bang impormasyon to? Dagdag yan. Hindi pinapaintulot sa inyo ang ano? Dagdag impormasyon. Ang itago ninyo. Ang itago ninyo. Okay? Ang ano naman? Dagdag impormasyon ulit. Ang itago ano na naman? Makalakallahu pir arhamina. Dagdag bang impormasyon, Jacob? Dagdag, di ba? Ang itago ninyo. Naintindihan mo ba yon? Magdadagdag ako ng impormasyon. Mula sa alas mantala, sa Quran. Ang itago ninyo, what Allah created in their wombs. Anong dagdag? Ipinagbabawal ng Allah sa inyo sa mga babae ang itago ninyo kung anong linikha ng Allah sa inyong mga sinapupunan. So they call this karagdagan. This is also kidun. This is also kidun, and the ismu musannadun ilayhi is mustatiran. Okay, mas madali ang balaga, no? Sa Arabic grammar, dami niyan. Okay, alhamdulillah. That is a sample of mapulun bihi. Kapag mapulun bihi, kidun. Okay? Also, example here is hal. La takrabus salah. La takrabus salata. Okay. What's the meaning of takrabu? Antum ito. Antum. Because of la nahiya became sukun. Drop the nun. Kapag plural dual, drop the nun. Majum. La takrabus salata. Bigyan natin ng waw. Okay. La takrabus salata. Okay. Where's the hal? Wa antum. Wa antum. Sukara. What sukara? Sukar. Sukar. Yeah, sukara. What sukara? Lasing. Lasing.
nasa kalagayan kang ektoxic, no? Sukara. Wa antum sukara. Wow here is wawul hal. So because this is a hal, this is a kidun. Don't say hal. Kidun. Karagdagan ba yan? Huwag kayong lalapit sa sala. Anong kadugtong? Kidun. Kapag kayo ay lasing. Lango. Okay? Where is the musnadun ilayhi? Where is the musnadun ilayhi? Salata is kidun. That's a mapulo bihi. Takrabu is the action. Ano yon? Wow! For antum, the file. Kapag grammar ka, alam mo yan. Wow is file. That is a subject. What is subject? Musnadun ilayhi. Where's the action? Takarabu. Takarabu. That is a musnad. And the musnadun ilayhi, the file. The wow. Antum. Okay? O what about salata? Kidon. O what about antum sukara? Kidon. Ha? So, napakadali, di ba? So, ganun ang balaga. Okay? Alhamdulillah. Okay, what is next? Purpose behind the kalamul kabariya. Meaning, layunin sa likod ng kalam kabariya. Mayroon siyang layunin sa likod nito at mayroon itong dalawang main purpose. Mayroon itong dalawang main purpose. Ang dalawang ito ay tinatawag na Faidatul Kabari. Faidatul Kabari. And the one is Lazimu Faidatul Kabari. Okay? Lazimu Faidatul Kabari. Meron pa tayo sa ilalim. Ito pala, nasa ilalim. Unahin natin yung Lazimu Faidatul Kabari. Meaning, ito ay nangangahulugan na sasabihin mo sa isang tao, someone, na alam mo na ito ay kanyang alam o mayroon siyang alam dito. Sa iyong sasabihin sa kanya, mayroon pag sinabi mo sa kanya, may alam siya. Para makuha natin, magbigay tayo ng sample. Kapag sinabihan mo ang tao, mayroon siyang knowledge dito. Tawag dito ay Lazim Faidatul Kabari. Example here. Anta hadarta darsa amsi. Anong ibig sabihin? You attend, hadarta. You present. Okay, you attend, you present the lesson yesterday. Meaning, dumating ka, umattend ka sa leksyon kahapon. Alam niya ba yon? Alam niya. Dumating siya, hindi niya alam. Alam niya ba yon? Meaning, sinabihan mo ang isang tao na mayroong siyang knowledge. Ang tawag dyan, ang pangungusap na yan ay Lazim Faidatul Kabari. Anong tawag kapag sinabihan mong tao, may alam siya? Lazimu Faidati. Okay, Lazimu Faidatil Kabari. Okay, mudap ilayhi. Okay? Okay. Lazimu Faidatil Kabari. Dito nakalagay, Lazimu Faidatul Kabari. Palagay nyo tama to? Palagay nyo tama to? Lazimu Faidatu? Faidati. Mudap. Milayhi. Okay? Anong ibig sabihin ng Lazimu Faidatil Kabari? Kapag sinabihan mo ang isang tao, in-inform mo ang someone na alam mong mayroon siyang alam sa bagay na iyong sinabi. Example, ikaw ay umaten ng leksyon kahapon. Alam niya ba yon? Alam niya. Alam niya. Meaning, sinabihan mo siya na mayroong siyang knowledge sa sinabi mo. Nangyayari ba yung ganun salita? Nangyayari. Halimbawa, nagsisinungaling siya. Sabi niya, hindi ako umaten kahapon. Ano ka? Hindi ba umaten ka kahapon? Meron ba siyang alam doon? Meron siyang alam, matin siya doon eh. Nagsinungaling nga lang. Kaya mayroong mga ganyang salita na alam nila kapag sinabihan mo sila. Another example,
Hada ibnuka, ito yung anak mong lalaki. Alam niya ba yon? Alam niya. Anak mo, this is your son. Ha? This is your son, ito ang anak mong lalaki. Meaning, in-inform mo siya sa bagay na mayroon siyang alam. Another example, Sami'tu an-nashayka. An-nashayka, I hear. Sinasabihan mo yung tao, ha? Sami'tu, narinig ko. That the sheikh, mga sheikh, pwedeng old man ito, pwede ring maalam ito. Okay? Learned man. Narinig ko na ang learned man, sabi natin, o ang maalam na tao, okay? Sami'tu an-nashayka Muhammadan. What's Muhammadan here? Badal. They say badal. Sa Arabic grammar, ha? Maridun. The maridun is the ismu akabaran na. Kabaran na. Yes. The ismu anna is an-nashayka. And the badal is Muhammadan. And the whole sentence is mapulun bihi for sami'tu. Okay? The whole sentence is sami'tu what? The whole sentence mapulun bihi. Fi makalli nasbin mukaddara. Mapulun bihi. So here, halimbawa, sinabi ko sa iyo, Sami'tu an-nashayka Muhammadan maridu. Narinig ko na si Sheikh Muhammad ay may sakit. Alam niya. Alam niya. Anong tawag ko sa kanya? Dahil alam niya. Lazimu faidatil kabari. Eh, paano kung hindi niya alam? Meron ganyan, in-inform mo, hindi niya man alam. Ang tawag naman dito ay faidatul kabari lang. Walang lazimu. Ang lazimu, kapag sinabihan mo, in-inform mo ang sino man, mayroon siyang alam. Pero kapag wala siyang alam, in-inform mo siya na hindi niya alam, wala siyang alam. Sa sinabi mo, dati say fa'idatu al-kabari. Okay? Example here. Shariba ma'a. Shariba ma'a. Alam niyo ba noong una walang hamsatul kata? Yes, walang hamsatul kata noong una. Later na lang ang hamsatul kata. Kaya nakikita nyo, no kata, ma. At mayroon pang isang alip. So, dahil may isang alip, binigyan nila ito ng amsatul kata from ain. From ain. Tapos tinanggal nila ito. Why? Makikita nyo, di ba, walang rules na alip itong mansub. Like, for example, kitaaban. Kita nyo, merong ganyan. Ito wala. Kasi dati wala ito. Kapag tinanggal mo ito, ibabalik yun, walang ganyan. Kaya nilagay nila, ang amsatul kata din, tinanggal nila ito. Kaya yan ang dahilan bakit walang alip, spelling rules ang amsatul kata na alip. Okay? Dating wala yan. So, inilagay nila ang amsatul kata from ain. Pares lang ng ain. Okay? Alhamdulillah. Tandaan nyo yan. Bagong kaalaman yan, ha? Kung bakit walang spelling rules na alip, yan ang dahilan. Dating wala yan amsatul kata at linagay nila para hindi magtikit ang dalawang alip. Tinanggal nila yung alip, may amsatul kata as a compensation. Okay? Alhamdulillah. Now, Shariba ma'an. Where is the musnad? Palagi may lang ririnig kayo magganyan nag-lecture, ha? Musnad ilaihi, musnad. Kaya ngayon, alam nyo na yung musnad. Where is the musnad? Shariba, action. Where is the musnad ilaihi? Ma'an. Ma'an? Mustatirun. Ma'an is kidun. Kidun. Karagdagang impormasyon. Like, he drank what? Pero hindi niya alam. Ininom ang tubig. Wala siyang alam. Ang tawag dyan ay? Anong tawag? Faidatul kabari. Wala siyang inom. Alam. Wala siyang alam. Inimporm mo siya. Ininom yung tubig. Sino? Sasabi po sa sino? Dati say faidatul kabari. Okay? Another example. Karajal ustad. Lumabas si ustad. Ustad is the musnadun ilayhi and the karaja action is the musnad. Lumabas si ustad, wala siyang alam. Anong tawag doon? Faidatul kabari. Yung salaysay mo ay faidatul kabari. Remember, when you inform someone, okay, na hindi nila alam, maliban sinabi mo, that is a faidatul kabari.
Nalaman niya lang, nung in-inform mo, ininom niya yung tubig, doon niya lang nalaman. Pero hanggat hindi mo siya in-inform, wala siyang alam. Nung magsaysay ka sa kanya, nalaman niya, pero hindi niya alam yon. That is a faidatul khabari. Ngunit kapag ang sinasabihan mo, mayroon siyang alam. Alam na niya, bago mo pa sinabi. That is a lazimu faidatil khabari. Very clear. Okay. Alhamdulillah. Okay, now, sa susunod, dadako tayo sa kalam kabariya pa rin tayo. Pero ito'y mga ibang tuntunin at layunin ng kalam kabariya. From Quran, ha? Ito pinag-aaralan natin, Quran ito. Kapag in-inform ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na dati mong alam, dati say, what is that? Lasimu faidatul. Oh yes, pag alam mo na, pag hindi mo alam, in-inform ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, dati say, tapos nalaman mo, siyempre, in-inform ka niya. Oh, di ba? Dati say, faidatul khabari. Quran ang pinag-aaralan natin, ha? Quran. So sa susunod, pag-aaralan natin ang mga tuntunin ng layunin ng kalamul kabariya. Okay? Remember, nasa ilmul maani pa tayo. Baka mawala kayo sa focus. Nasa ilmul maani tayo. 8 mga bagay na pinag-aaralan natin about in ilmul maani. Number 1, kabarun wal insya. Al-kabaru wal insya, at pinag-aaralan natin ngayon ang al-kabaru wal insya. Okay? Remember that. Wa akhiru da'watul hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah